Amen, amen, and amen. Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating Friday online Bible study. And again, muli, Happy New Year po sa inyong lahat. Nawa yung inyong mga tira-tirang spaghetti dyan na init na. Inyong mga macaroni salad dyan na abutin pa ng buong linggo. Amen. Maraming salamat at pinagkalooban tayo ng Panginoon ng panibagong taon naman na harapin. And tonight po mga kapatid, meron po tayong New Year's message. New Year's message po. Ang atin pong title na pag-aaralan is New Year, New Perspective, New Life in Jesus. Amen. Yan po yung ating magiging lesson tonight. And I hope and I pray na prepared na po ang inyong mga isip, mga puso, ang inyong kaluluwa, maging ang ating katawan. Kasi alam ko marami sa atin mga pagod, pagod dahil sa nakalipas na celebration. But tonight, kung tayo ay nag-feasting sa ating mga handa nitong New Year, pagpasok ng taon, tayo rin po ay dapat excited rin sa salita ng Panginoon na ating pagsasaluhan ngayong gabi. Amen? So tonight po again, welcome po sa ating online Friday Bible Study. At sa ating pong mga kasama sa Google Meet, maraming salamat po at faithful kayong naandyan na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong verses na babasahin ay magmumula po sa Philippians chapter 3 verses 4 to 17. Hindi ko na po ito babasahin because along the way, madadaanan naman po natin ito. Okay, so again, ang ating pong title tonight, New Year, New Perspective, New Life in Jesus. Amen. Yan po yung ating title tonight. At ang ating pong pag-aaralan, Philippians chapter 3, verses 4 to 17. Okay, from our title itself, sabi natin dito, New Year, New Perspective, New Life in Jesus. So lahat bago, I hope and I pray, hindi lang yung taon ang magiging bago sa ating buhay. Maging yung ating pananaw, maging yung ating buhay mismo ay magiging bago kay Kristo. Amen? So, mga kapatid, yung pagbabagong buhay po, imposible po yan kung hindi ka pa ipinapanganak muli sa Diyos. If you haven't experienced being born again, itong new life sa bagong taon, imposible pong mangyari yan. Bakit ko po nasabi? Alam niyo po, marami akong kakilala na ang sabi nila, pagpasok ng taon, magbabago na ako. Magbabago na ako sa ganitong bagay, aalisin ko na itong masamang gawi, and so on and so forth. Maraming pangako, Maraming New Year's resolution. Pero after a week, wala rin. Bumabalik sa dating gawi. Amen? Alam niyo po ang katotohanan dyan? Kahit ilang taon pa ang dumating, kahit ilang New Year's resolution pa ang ating gawin, ipangako sa sarili natin, isulat natin sa mga papel. Mga kapatid, yung pagbabagong buhay na yan, hindi yan mangyayari kung hindi mo muna nasumpungan si Kristo sa buhay mo. Amen? Ang sabi ng salita ng Panginoon, John 1:4, In Him was life, and that life is the light of men. Kaya hindi tayo pwedeng mag-expect ng pagbabago sa kapwa natin o mismo sa ating sarili kung tayo mismo hindi pa nakaranas maipanganak muli. Amen? Kailangan mong masigurado muna yung personal na relasyon mo kay Kristo bago ka makapagbago. Amen? So, new life, new year, new perspective, new life in Jesus. At para sa atin namang mga ligtas na at meron ng personal na relasyon kay Kristo, mga kapatid. Yung tumanggap sa finished work of the Lord Jesus Christ sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli. Meron na tayong new life. New life na dapat nakakakitaan tayo ng Christ-like. At ang hirap yan, mga kapatid, mahirap yan. We cannot avoid unpleasant circumstances. Hindi. Kahit last year, mapapatunayan natin yan, di ba? Marami tayong kinaharap ng mga unpleasant circumstances na pinaiyak tayo, pinalungkot tayo, natakot tayo, na yung ating faith ay nasubok. We cannot avoid that, mga kapatid.
just like what we faced last year. But we can face this new year with a new perspective and with the new life in Jesus. Sa paanong paraan? Yan yung pag-aaralan natin tonight. Amen? So, ang ating key verse, Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Again, ang ating key verse po, mga kapatid? Philippians 3, verses 13 and 14. Let me read it to you. Philippians 3, verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Again, our title tonight, New Year, New Perspective, New Life in Jesus. Kung hindi mo pa nararanasang ipanganak muli sa espiritu at katotohanan, hindi ka makakapagkaroon ng panibagong buhay. New life starts in Jesus. Kaya naman, kung ikaw nakikinig ngayong gabing ito, at wala kang personal na relasyon kay Kristo, today is the day of your salvation. Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, that He died, buried, and 3 days later, He rose back again just to save you from the penalty of sin in order for you to have a new life, to be born again. Amen? John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen? Doon po mag-uumpisa. So, again, for our lesson tonight, sa ating mga believers, mga kapatid, dito na po tayo magtutuloy-tuloy. Hindi madali ang magbagong buhay, lalo na kung sa paligid mo, ang daming hindi nagbabago. Tama? Pinipilit mong magbago, pero sa paligid mo, lumang buhay ang nakikita mo. Tama ba? Ang hirap nun. Halimbawa na lang, sabi mo, New Year's resolution ko, hindi na ako kakain ng baboy. Kasi nagkakaroon ako ng high blood. Pero sa paligid mo, nagkakainan. Crispy pata, adobong baboy. Di ba, hindi mo maiiwasan? Ang hirap. Lalo na, alokin ka pa. Minsan lang to. Di ba? Sa pagkain yan. Paano naman? How much more kung bisyo na? Sabi mo, hindi na ako magsisigarilyo. Tapos bigla ka nga alokin ng katabi mo. Yosi ka muna. Di ba? Ang hirap-hirap niyan. O kaya naman, hindi na ako magiinom. Tapos, sa katabing bahay mo, may nagbibidyo okay, may nagiinuman. Ang hirap nun, bilang mananampalataya, di ba? Pero mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, with God, nothing shall be impossible. Kaya mahirap ang pagbabago kung wala kang relasyon kay Kristo. Amen? So, dapat settle ka muna sa iyong relasyon sa Panginoong Jesus. Ang hirap nun kung sa'yo lang na sarili. Tama? So tonight, mga kapatid, again, ang title natin, New Year, New Perspective, New Life in Jesus. Hindi ka magkakaroon ng bagong perspective kung ang kasama mo ay yung mga dati mong kasama noon. Paulit-ulit lang ang gagawin mo sa buhay mo. Amen? So, Philippians chapter 3, mga kapatid, actually, itong Philippians chapter 3, tinutukoy ito ng mga kapatid, enjoy in believing. Kasi ang mga kapatiran, ng mga mananampalataya dito sa Philippi, mga kapatid, they are they are facing constant accusation. Isipin nyo, nung panahon ng Panginoong Yesus at ng mga apostles, they are persecuted constantly, mga kapatid. So, ang hirap lumakad sa pagiging Kristiyano kung ang buhay mo ay nakataya araw-araw. Amen? They are facing as well testing, sufferings, temptations. Name it. Ang hirap ng buhay nung unang panahon, sa panahon in Bible times.
Unlike ngayon. Di ba? So, mga kapatid, paano natin lalabanan yung mga ganyang sitwasyon? So, for our first point, mga kapatid, ito dapat yung ating maging perspective. New Year, new perspective, new life in Jesus. First point natin, para malabanan natin ito. First point, not me, but Christ. Dapat ganyan yung ating maging prinsipyo sa ating mga buhay. Not me, but Christ. Amen? Kung hindi yung ganyan magiging prinsipyo mo sa buhay mo, babalik ka lang sa dati mong gawi. Kasi uunahin mo yung sarili. Tama? Walang magbabago sa New Year. Yung taon lang nagbago pero yung buhay mo hindi. Hanggat ang prinsipyo mo is not me but Christ, wala kang aasahang pagbabago. Amen? So for our first point, tandaan mo, dapat not me but Christ. Dapat ganyan yung una nating prinsipyo. Tingnan natin, Philippians chapter 3 verses 4 to 8. Philippians chapter 3 verses 4 to 8. Babasahin ko, pakinggan nyo. No? Kung may Bible kayo dyan sa inyo, sundan nyo sa inyong mga mata. Philippians 3 verses 4 to 8. Not me, but Christ. This is what the word says. Verse 4. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he had whereof he might trust in the flesh, I more. Si Apostle Paul po ang nagsasalita dito, mga kapatid. Ang sabi niya, kung meron mang mag-iisip dito na may confidence sa kanyang sarili, higit sa lahat, ako yun. Ako yun, sabi ni Apostle Paul. Bakit daw? Verse 5, sabi niya, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Sabi ni Apostle Paul, ako lahi ako ni Abraham, stock of Benjamin, tribe of Benjamin. I was circumcised at the 8th day. Kasi ito yung mga custom ng people of Israel. Dapat pag pinanganak ka on the 8th day, tutuliin ka na. To be separated, to be considered as consecrated nation of the Israel, of God. At ito si Apostle Paul. Hindi lang yon, Pharisee rin siya. Alam niyo ba yung Pharisee? Kung ilalagay natin sa ating context today, itong Pharisee is parang mga lawyers. Matatalino talaga. At ganon si Apostle Paul. Verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Ignorantly, akala niya nagpa-follow siya sa law. Pinipersecute niya yung mga Kristiyano noon. Ganon siya kasilos. Ignorantly. Nakita niyo yon? Sabi ni Apostle Paul, kung may magmamayabang dito, ako yon. Verse 7, but what things were gain to me? Ano naman yung magiging gain ko ron sa mga bagay na yon? Those I counted loss for Christ. Lahat yon walang kabuluhan kung i-compare kay Kristo. Verse 8, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Nakita niyo yon? Inilatag ni Apostle Paul yung kanyang achievements. Pero ang sabi ni Apostle Paul, compare to Christ, lahat yon walang kabuluhan. Ngayon mga kapatid, anong achievements ang meron ka? Anong possession ang meron ka? Ang sabi ni Apostle Paul, kung merong magmamalaki dito, ako yon. Kaya ba natin tumbasan yung achievements ni Apostle Paul? I don't think so. Pero ang sabi ni Apostle Paul, yung kanyang achievements are all nothing but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Kaya ang pinakamahalagang bagay sa isang Kristiyano ay yung makilala niya si Kristo. At yun yung sinasabi ni Apostle Paul dito, mga kapatid. Sa ating first point, not me, but Christ.
kung gusto magkaroon ng new year, new perspective, new life in Christ, dapat ganito tayo mag-isip, just like Apostle Paul. Not me, but Christ. Amen? Nakita natin yung contrast, pinakita dito ni Apostle Paul. Amen? Contextually, Paul saying that his lineage, circumcised on the 8th day, his zealousness, persecuting the Christians before he got converted, righteousness under the law, blameless, sinusunod niya yung batas, achievements, all his accomplishments are nothing compared to knowing Jesus Christ. He is simply saying Christ is the ultimate treasure worth giving up everything else for. Ganon niya tinitingnan ang kanyang relasyon kay Kristo. Incomparable sa lahat ng kanyang achievements at meron siya. Kaya kung gusto mo magkaroon ng bagong buhay, dapat ganyan ang pagtingin mo in life. Not me, but Christ. Amen? So, if we still have a strong attachment to this world, mga bagay dito sa mundong ito, meron pa tayong strong attachment sa mga temporary things that won't last into eternity, mga kapatid, hindi natin kayang gawin itong buhay na meron tayong sinusundan kay Apostle Paul. Hindi natin kayang sabihin, not me but Christ. Amen? Lalo na kung mahal mo pa rin yung mga bagay na material. Materialism. Possessions, meron ka. Positions na meron ka. Power na meron ka. And anything that give pleasure to your flesh. Mga kapatid, I doubt we can prioritize living our life in Christ. Mahirap yun. Kaya ang paalaala sa atin, mga kapatid, not me, but Christ. Amen? Kaso ang problema, mga kapatid, people nowadays are concerned with their possessions. Concerns with their positions. Concerned with their reputations. Di ba? Totoo naman. People are more concerned with their reputations rather than their characters. Tama ba? Ano ba pagkaiba ng dalawa? Reputation at saka character. Reputation is what others think about you. Yung panlabas mo na nakikita ng tao. Ganyan ang gusto ng tao ngayon. Validation ng kapwa niya tao. But while character is who you really are in the sight of God. Amen? Dapat ganun. Dapat ganun tayo mag-isip. If you want your new year, new life in Jesus, dapat we are after more of our characters, not of our reputations. Amen? Apostle Paul didn't care about his reputation. Hindi ganun si Apostle Paul, but about his standing in the sight of his Savior as a servant. Ganun na dapat tayo mag-isip. Paul chose to please his master rather than to please himself or anyone else. Kaya nga yan yung ating point number 1, not me, but Christ. Amen? Christ is the only treasure that Paul values. The moment he was converted, kung sinusubaybayan nyo yung buhay ni Apostle Paul, which we can read in the book of Acts, the moment he was converted, he did what he was asked to do to please his Savior. No turning back, mga kapatid, no turning back. Amen? So dapat meron tayong ganyang perspective. At magkakaroon lang tayo ng ganyang perspective kung tayo ay may personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Because the moment we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, the Holy Spirit of God indwells in us. And we need to be sensitive with the presence of the Holy Spirit. At doon lang tayo magkakaroon ng pag-iisip na gaya ng sa Diyos because we are quickened.
Amen? Our spirit is dead before we accepted Christ as our personal Lord and Savior. Amen? So balikan natin yung ating verse. Tingnan nyo. Philippians chapter 3 verse 8. Philippians 3 verse 8 says, "Yea, doubtless, and I count all things but loss, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Kung babasahin nyo yung verse, mga kapatid, yung word doon na nag-capture ng aking attention actually is the word dung. The word dung. Sabi dito, the thing that caught my attention actually, when Paul thinks of his accomplishments and achievements as dung. As dung daw, mga kapatid. Ano ba yung dung? Ito yung dumi ng tao. Nakita niyo yun? Achievements ni Apostle Paul, sabi niya, dumi lang ng tao kung yun ang kanyang ituring compared to Christ, knowing Christ. Where most people today are striving to possess those things. Di ba? Tama? Mas gusto ng tao yung material things. Fame, power, position, wealth. Di ba? Mga kapatid, nung binanggit ni Apostle Paul na ang kanyang achievements is compared to dung, he is implying something worthless or detestable. Paul uses strong language to show how little he values his former achievements compared to Christ. And still, some of us holding on and feel proud. Mga kapatid, kaya kung kilala mo si Kristo, isa sa manifestation yung humility. Kasi si Apostle Paul, hindi niya pinagmayabang kung anong meron siya. Alam niyo kung anong kanyang buwang bibig? Yung Kristo na Panginoon niya. Amen? For our first point, not me but Christ. Again, our certificates, our recognitions, plaque of appreciations, titles that we have, mga kapatid, are good. Okay yan, kasi nandito tayo sa mundo na ang kailangan requirements lagi. But, don't let your life revolve around them and neglect the most important thing, and that thing is exalting Christ in our lives. Amen? Kaya nga natutuwa ako at namamangha ako sa mga missionaries and pastors na nagsuko ng kanilang buhay. Ang dami kong kilala na mga doktor na pastor, mga engineers, na isinuko nila yung kanilang buhay for the sake of the gospel. At sila yung may karapatang magsabi nito, not me but Christ. Amen? Colossians 3. Tingnan niyo. Colossians chapter 3 verses 1 to 3. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. If you are claiming na meron kang Kristo at nabuhay ka na muli in spirit, ang sabi ng salita ng Panginoon, seek those things which are above. Verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Amen? Kung hindi ganyan ang ating perspective, hindi tayo lalakad ng maayos sa harapan ng Diyos. Kahit pa Kristiyano tayo. Amen? Verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Amen? So we cannot expect new year, new perspective, and new life in Christ Jesus kung wala tayong ganyang prinsipyo. Kung hindi natin ilalagay yan sa ating mga puso. Not me, but Christ. Amen?
So, yan yung ating first point, mga kapatid. Count everything as loss compared to Christ. Kung meron kang personal na relasyon kay Kristo, yan yung pinaka the best na meron ka. Amen? So, mga kapatid, forget things that are not necessary. Isa pa ito sa problema ng isang tao, maging ng mga Kristiyano. Ang hirap lumimot sa nakalipas. Whether it is past failures, success, sin, or your faithfulness, pag dyan ka nagdwell, mga kapatid, hindi ka makapag-move on. Kasi past na yon. Amen? Leave behind what hinders. Focus on Christ. Kasi tapos na yun eh. Marami akong nakilala, narinig, nasabi nila, ako dati ako faithful ako sa church eh. Dati nagbabasa ako ng Bible. Dati nagsaserve ako. Pero ngayon wala na. Di ba? Walang kabuluhan yung past. Past is past. Yung ngayong ginagawa mo, yan ang dapat mong pinag-uusapan natin, hindi yung past. Di ba? Carrying unnecessary and excess baggages is not helpful. Amen? Philippians 3:13. Balikan natin yung verse natin. Philippians 3:13 says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Amen? Dapat ganon. Dapat ganon tayo mabuhay. But, this is the problem, even with believers. We are so sentimental about everything. Ayaw natin pakawalan yung mga bagay-bagay. We are good in keeping things, even those things without value. Even those things that might hurt you. Even those things might discourage you. Ayaw nating kalimutan yan. Even those things that make us proud. Yung past success, magiging hindrance din yan in the future ng service mo sa Panginoon. Kasi wala kang humility. Ganito ako eh. Tapos, uutos-utusan mo lang ako. Ganito ako eh. E ano bang tawag sa atin as a servant of Christ? Servant nga eh, di ba? We are good in keeping things. Literally, we are hoarders. We are hoarders, mga kapatid. When it comes to material things, we are hoarders. Subukan yung buksan yung inyong mga aparador sa bahay. Try opening that closet. Makikita nyo, there are a lot of things in there that are useless. Totoo? Naandyan lang inaalikabok. Taking space and leaving no room for valuable things. Amen? Learn to let go. Ganyan ako eh. Ang dami kong mga lumang gamit na ayaw ko itapon. Na iniisip ko magagamit pa to in future. Kaya pag si Sister Badet naglinis, dapat wala ako eh. Kasi ang dami kong inuhold. Alam niyo ba mga kapatid, yung pagiging hoarder, psychological condition yan. Psychological condition where individuals struggle to discard items, even those with little or no value, leading to cluttered spaces and sometimes distresses. Tama? Yun yung nangyayari. And this applies to our Christian walk. Ma-apply din niya sa ating Christian walk. It is too difficult for some of us to leave behind the things that hinder us from living for Christ. Lalo na yung mga kasalanan. Ang hirap talikuran. Bakit ganon? Di ba?
Mas gusto natin panghawakan yung ating mga bisyo kaysa kay Kristo. Tama ba? Barkada kaysa magsimba. Amen? Mga kapatid, we cannot claim that first point, not me but Christ, kung ganyan ang ating pag-iisip. Amen? And if we open our closet, the closet of our hearts, tingnan nyo, ano bang laman ng puso nyo? For some, we find they're still full of things from the past that stop us from pursuing Christ more and more. Meron pa rin mga hatred. Meron pa rin mga lies. Tama? Meron pa rin unforgiveness, bitterness. Mga kapatid, New Year na. And we are so proud saying we are Christians. Yabang-yabang pa natin. Nakakunik yung pangalan natin kay Kristo. Pero we are hoarders of sins. Amen? So you cannot have a new year, new perspective, and new life in Christ kung ang puso natin punong-puno pa rin ng mga yan. Amen? First point natin yan, mga kapatid. First point natin yan. Tama ba? Yung iba naman, tinotorture yung mga sarili. Meron silang mga kasalanang nagawa na sinasabi nila, I'm not worthy to serve you, O Lord. I fail you again and again. Mga kapatid, yung ating kasalanan, binayaran na ng Panginoon. In the past, future, present, and future sins. Bayad na yan ng Panginoon. Alam mo ang ginagawa mo pag inaakusahan mo yung sarili mo na you are not worthy? You are just like doing the work of Satan. The devil is the accuser of the saints. Yan yung kanyang trabaho. Huwag mo nang trabahuhin yan. Amen? Don't do that to yourself or to others. Accusing yourselves of being unworthy. Wala naman talagang worthy sa atin eh. Kaya nga tayo, we got saved through faith by grace. Amen? So don't use your past or others' past to tear yourself or others down. Hindi ka makakapag-move on pag ganyan ang iyong pagtingin sa iyong sarili. You are bought with the price, with the precious blood of Christ. Move on. Tinatawad ka na nga ng Diyos, ayaw pa patawarin yung sarili mo. Romans 8:1. Romans chapter 8 verse 1 says, there is therefore now, ngayon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pag may Kristo ka na, sabi, wala na raw paghuhusga ngayon. At nakita nyo doon, there is therefore. Pag sinabing therefore, conclusion na yon. Di ba? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Dapat i-claim mo yan. Para makapagbagong buhay ka in this new year, 2026, dapat i-claim mo. Wala nang condemnation in Christ. Tama? 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? So mga kapatid, not me, but Christ. Kasi kung magkakaroon tayo ng self-based performance, talagang makikita natin ang ating mga sarili, we are failing God every day. Tama? Pride din yun. Nakatingin ka sa sarili mo, hindi sa ginawa ni Kristo. Amen? So, that is our first point. Not me, but Christ. Dapat ganyan yung ating perspective. Second point.
Second point, not my goal, but Christ. Kasi lahat tayo may goal di ba? May goal tayo sa buhay. As a family man, husband, wife, as a children, as a son, di ba? Ganyan. Meron tayong mga goals Pero sabi ng ating pag-aaral ngayon, point number 2, kung ang ating point number 1, not me but Christ, point number 2, not my goal but Christ. Christ's goal. Ano ba yung goal ni Kristo? Basahin natin, Philippians 3 verse 14. Philippians 3 verse 14 says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Dapat bilang Kristiyano, meron ka ng goal. Sabi dito, I press toward the mark. Yung mark dyan, mga kapatid, yan yung goal. We are pressing toward that goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. And that goal, mga kapatid, alam nyo kung ano yung goal na yan bilang Kristiyano? To be Christ-like in both character and attitude. Dapat ganyan na yung ating goal. So bago tayo mag-isip, magsalita, gumawa, malulugod ba ang Diyos dito? Christ-like character bang mapapakita ko dito? That is the goal. That is the ultimate goal of a believer. And if you claim to be a believer, sabi mo, may personal kang relasyon kay Kristo, pero hindi yan ang goal mo, questionable yung iyong relationship kay Kristo. Tama ba? Kaya marami akong nakikita sa Facebook, naririnig, sabi nila kahit hindi ako nagdadasal, kahit hindi ako madala sa church, nandito si Kristo. Hindi po ako naniniwala sa ganun. Kung ang goal mo, sarili mo lang, hindi totoo yung claim mo na may relasyon ka kay Kristo. Amen? Aim for the prize of your high calling of Christ, of God in Christ Jesus. Amen? And we need to be intentional. Kailangan natin maging intentional. We are given the goal. Pero na tayong goal And do not miss that goal. Do not miss that mark, mga kapatid. Focus on pursuing this spiritual goal. The prize of being fully conformed to Christ. Kaso ang nangyayari, mga kapatid, alam niyo kung ano? Mas nagko-conform tayo sa mundo. Kung ano yung ginagawa ng mundo, dapat ganun din ginagawa natin. Kaya nga ang daming malungkot pag nagpo-post sa Facebook tapos wala man lang like, wala man lang comments. Kasi ang validation nila sa tao, hindi kay Kristo. Pinakita na lahat. Tinanggal na yung mga damit. Hindi yan yung goal. Amen? The goal is holiness. Purity. Amen? The price of being fully conformed to Christ in obedience to God's calling. It is about pressing forward in faith, leaving distractions and aiming for the upward heavenly calling. Amen? So I hope and I pray, mga kapatid, meron tayong ganyang goal. Anong goal? To be Christ-like in our attitude and in our character. Amen? So ikaw lang at ako ang makakasabi niyan. Meron ba akong ganyang goal? O wala? Amen? So kung compare ba tayo, kung i-describe ba tayo ng mga tao sa paligid natin, masasabi ba nila, he is aiming for that goal na maging kagaya ni Kristo sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang gawa. Kaya sabihin ng mga tao sa paligid natin yan? O sasabihin, naku, kunwari lang yan. Amen? Sana hindi, ano? In aiming the prize of that high calling, mga kapatid, let's go back to basic. Paalaala, basic. Let us check ourselves to see if we are on the right path
to reach that goal. Dapat alam mo yung path na nilalakaran mo to reach that goal of Christ-likeness. Ang question ito, how is your prayer life? Kailan ka huling nanalangin ng taimtim? Yung totoo sa puso mo. Because prayer is our divine intimacy with Christ, with God. Kailan ka huling nagdasal? Ano ang laman ng panalangin mo? Sabi ng isang preacher na narinig ko, malalaman mo ang level of faith ng isang Kristiyano pag narinig mo siyang magdasal. Ano yung laman? Ano ang laman ng prayer mo ngayon? Basic yan. Basic yan. Not our goal, but Christ. Ang goal ni Kristo, maging kagaya ka niya. How is your Bible reading? Kailan ka huling nagbasa ng Bible? May Bible ka ba? Amen. Sabi natin, we believe that the Bible is the Word of God. Pero yung iba sa atin walang Bible. Yung iba naman may Bible, hindi naman binabasa. Amen. Paano tayo magiging Christ-like kung hindi natin alam tong mga bagay na ito? How is your passion in worship services? Bible studies. Pinipilit ka pa bang mag-church? Mag-church ka naman, oh, please. Matatapos na yung taon, samahan mo naman ako. Pinipilit ka pa? Dapat katuwaan mo na yan. Kagalakan mo na pumunta sa bahay-sambahan. Kahit sa maliit nating paraan, makakapaglingkod tayo sa church. Amen? How about winning souls? When was the last time you shared the gospel? Yung mga basic na dapat nakakakitaan ng isang Kristiyano. If his goal is inclined to the goal of Christ. Amen? So mga kapatid, kailan ulit ang makakasagot niyan? So kung naririnig mo itong message na ito, pag-isipan mong maigi. You can be saved, and yet live a carnal life. May Kristo ka, pero ang buhay mo makamundo. Kakahiya naman yan, di ba? Yung kaligtasan mo, binayaran ng precious blood of the Lord Jesus Christ. Tapos ang buhay mo, sinisira mo lang. Walang kagamit-gamit. Amen? At hindi madali yon. Again, kailangan mo ng discipline. Kailangan mo ng discipline. Kasi ang nangyayari sa atin, alam nyo kung ano? Nagdadasal tayo na ihadya mo kami sa lahat ng uri ng masama. Nagdadasal ka, ano nangyari na? Humihingi ka na ng tawad. Before it happens, dapat pinapanalangin mo na yun. Na huwag kang dumating sa ganun. Di ba? At kailangan mo ng discipline sa bagay na yan. Amen? Anong dapat natin gawin? Some of us, mga kapatid, some of us are hoping for a good life, but they are doing bad. Tama? Gusto ng bagong buhay, wala namang binabago sa kanilang buhay. Amen? We are hoping and praying for a new life without doing anything new. We don't even have a goal. So if you want something great to happen, aim it. Not our goal, but Christ. Matthew 6:33. Matthew 6:33 says, ito dapat, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung mga goal mo in this world, pag inuna mo si Kristo, idadagdag na lang sa iyo.
Kaso baliktad ang tao. Yung goal muna nila sa mundo, sasabihin nila, pag nakuha ko na to, pag nabayaran ko na to, saka ako maglilingkod. Hindi ka matatapos sa mga utang mo. Hindi ka magbabago hanggat hindi ka nagpupunta kay Kristo. Amen? Christ is inviting you every day. Tama? So bilang mga mananampalataya, harap tayo sa mga mahihirap na sitwasyon sa buhay. But just like Apostle Paul, yung kanyang pursuit is Christ-likeness. Acts 20:24. Acts 20:24 says, "But none of these things move me." Sa lahat ng dinanas ni Apostle Paul, sabi niya, hindi ako mauuga o magagalaw ng mga bagay na ito. "Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which have I received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." Die to self. Die to self and identify with Christ's suffering and resurrection, mga kapatid. Dapat yan yung ating ginagawa. Pag hindi natin nauunawaan yung bagay na yan, paulit-ulit lang tayo. We are just like in a circle. Keep on repeating. Papasok na naman yung 2027, pare-parehas lang yung resolution mo. Walang nagbabago. Hanggat hindi ganyan ang perspective mo at prinsipyo. Amen? Not me, but Christ. Not my goal, but Christ's goal. Amen? So dapat ganyan. Dapat ganyan. Alam niyo, nagiging problema kasi ang focus natin sa ating sarili. Me, myself, and I. We lose our focus when we forget that as a believers, we are already identified with Christ. Identified ka na with Christ. So act as one. Di ba? Ang nangyayari, bumabagsak tayo sa ganitong salita eh. I fail Jesus again. I'm not worthy to serve Him. And that pattern shows we are relying on our good works. And that's not how it works. Hindi ganon. Not because of you, but because of His amazing grace. Kaya ka naglilingkod at nagpapatuloy. Amen? Wala namang hindi madadapa eh. Wala namang hindi magkakamali eh. So, shifting focus from performance to identity in Christ is the key. Do not be hard on yourself pag nagkakamali ka. Avoid saying, ito naman avoid saying, I'm just a human. I am prone to sin. Lagi niyong naririnig yan, di ba? Tao lang kaya nagkakasala. Instead of repeating that to yourself, to your mind, and to your heart, instead, say this, I am a Christian. Through God's grace, I shall overcome sin. Tama? Dapat ganyan yung ating inuulit-ulit sa ating mga ulo, sa ating mga puso. Amen? The grace of God doesn't stop when we sin. It actually starts there. Doon nag-uumpisa yun. Amen? So mga kapatid, kung naghahangad tayo ng bagong buhay sa bagong taon, dapat ang bagong buhay na yan mag-uumpisa kay Kristo. Kaya kung wala kang Kristo, huwag ka na mag-expect ng pagbabago. Kaya kung wala kang Kristo, mananatili kang ganyan. At yan yung gusto ng kalaban. At ikaw naman, at ako na mananampalataya, hanggat ang prinsipyo natin ay not me, but Christ, not my goal, but Christ, hindi tayo makakapaglingkod ng tama. Amen? I hope and I pray na tayo yung dahilan na sasabihin ng tao, nakikita ko si Kristo sa iyo. Amen? Identifying ourselves with Christ is very crucial. Crucial yon mga kapatid. Pag sinabi mong Kristiyano ka, crucial yon. Whether we like it or not. Bakit? Alam niyo ba yung Christianity and Jesus were mocked? Bakit? Kasi sa mga testimony ng mga Kristiyano.
Ayoko maging Kristiyano, ayoko magpunta sa church na yan kasi kita ko sa ugali mo, hindi nagbabago. Di ba? Sabi mo, mahal ka ng Diyos unconditionally, pero yung pagmamahal sa iba, hindi mo mapakita. Madamot ka pa rin. Hindi ka pa rin marunong magpatawad. Di ba? So it is okay if we are rejected because of our faith in Christ. Okay lang yun. Kasi pinapakita natin, nagmamanifest na sumusunod tayo kay Kristo. It's okay that we're rejected because of our faith in Christ. Rather than Christ being rejected because of our bad testimonies. Amen? So you cannot accept new life in Jesus kung hindi ganyan ang ating perspective. Not me, but Christ. First point. Second point, not my goal, but Christ. Ano yung goal? To be Christ-like in both attitude and character. Third point, keep going and follow Christ. Mahirap to, kailangan ng discipline. Naalala ko si Manny Pacquiao. Sabi niya, I'd rather suffer in training rather than suffer in the ring. Di ba? Ganun dapat ang Kristiyano. Mag-suffer ka na sa pagsunod sa salita ng Panginoon kaysa mag-suffer ka ng consequences ng kasalanan. Third point, keep going and follow Christ. Amen? Move forward. Tapos na yung year na yan, 2025. Yung iba sasabihin pa, umpisa pa lang ng taon, eto na kagad. Wala mang ginagawa sa yung taon. Actually, inaani mo lang consequence ng mga decision mo in the past. Move forward. Kung naririnig mo itong message na to, follow these principles of the Bible. Imitate Christ. Imitate Christ day by day and follow faithful believers. Kung meron kang kilalang believers na nag-i-strive, striving to serve God, though he fall, keep coming up, back, stand up again, and serve, yun yung sundan mo. Amen? Paul has an example to follow. Sinong example ni Paul? Si Jesus Christ. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Di ba? So kung meron tayong titingnan, move forward, focus on Christ. Amen? Keep going and follow Christ. Ganyan yung ginagawa ni Apostle Paul at ginawa niya. Amen? So God made salvation. Siya lang yon. Walang ibang gumawa nun. Diyos lang ang may gawa ng salvation. But sanctification and consecration is different journey. Meron kang gagawin. Separate yourselves from sin. It is your personal choice to separate ourselves from wickedness and iniquities. Kaso yung iba masaya. Masaya pa sa bisyo. Masaya pa sa mga barkadang palamura. Masaya pa sa mga kwentuhang malalaswa. Tama? Let's press on the prize of the high calling of God in Christ Jesus. That goal is so great, mga kapatid. It's incomparable to any temporary pleasure these things, this world can offer. Mainom mo man lahat ng klase ng alak. Mapuntahan mo man lahat ng klase ng bar. Lahat yan mawawala. Sabi ni King Solomon, vanity. All is vanity. Amen? So move forward. Move on, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Sabi ni Paul, sundan niyo ako, gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Letting go of past achievements, failures, na magiging hindrance sa pag-move forward mo. Pressing toward the goal. Ang goal natin maging Christ-like sa ating pag-iisip, pagsasalita at paggawa. In our character, in our attitude. Focusing on knowing Christ more and more.
Kung kilala mo si Kristo kahapon, dapat mas kilala mo pa siya bukas. Mas marami ka pang malalaman about Him, about His goodness, about His love. Time to grow. Amen? Move forward. Renew your mind. Amen? God is so faithful. 2025. Lagi tayong may Friday Bible Studies. Ano na nangyari? May bunga ba? Paulit-ulit lang tayo sa paalaala na huwag mo nang gawin yung kasalanan na yan. Mag-church ka naman. Magdasal ka naman. Magbasa ka naman ng Bible. Amen? Mga kapatid, pursue perfection and pressing on to maturity. Amen? Ang dami na nating narinig na doctrine, truth from God's words. Pero hanggang ganun na lang ba? Sabi ni James, you are fooling yourselves if you are not a doer of the words. Amen? That is the price of the high calling of God, to be conformed to the image of His Son. Yan yung ating final na dapat ginagaya. Aim, goal. Kaya tayo nagmo-moving forward, following and striving kahit mahirap. Kasi incomparable yun. Amen? So mga kapatid, tapusin na natin ito. Again, ang ating title, New Year, New Perspective, New Life in Christ, New Life in Jesus. Paano natin gagawin yan? Kung ang ating prinsipyo sa buhay is not me, but Christ. First point. Second point, not my goal. Lahat tayo may goal but Christ. Ano yung ultimate goal? To be in His image. Amen? Nakapagtiningnan tayo ng mga tao, let us allow that Holy Spirit that indwelling in you and me to shine. To shine the light that we have in Christ. So, when people look at us, they will see hope. Pag tinignan ka nila, makikita nila pag-asa, not hopelessness. They will see love, not hatred. They will see compassion, not selfishness. They will see patience, not anger. They will see holiness, not perversion. They will see divine power of God through you, not weakness. They can see victory, not failure. Amen? So let's pursue and claim that high price calling of God in Christ Jesus. Amen? Let us live our life in Jesus. So basahin natin yung ating key verse. Philippians 3 verses 13 to 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So embracing a new year means embracing a new perspective on life. And that is focusing on Christ. Letting go of what's not needed, and following Him wholeheartedly. Not me, but Christ alone. Amen? So to God be the glory. I hope and I pray naging paalaala ito sa akin at sa iyo bilang mananampalataya. Hindi ako kung hindi si Kristo. Kung gusto mo ng bagong buhay sa bagong taon, siya ang unahin mo. God bless you and to God be the glory. Amen and amen. So dito po natin tatapusin yung ating Bible study tonight.
I hope and I pray naging pagpapala ito sa inyo at nagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen, amen, and amen. Tingnan po natin yung mga nakasama natin sa online before we end the Facebook Live. Amen. Si Herald, amen. Si Ate MJ, amen. Maraming salamat po sa pagsama. Si Mamang, amen, amen. Si Sister Marife, amen. Maraming salamat sa pagsama nyo. Si Sister Dory, amen, amen. Amen po. At si Nanay Ophel. I hope and I pray yung mga makakapanood pa po nito. Sana po naging biyaya ito sa atin at nagbigay ng kapurihan sa Panginoon. God bless you and to God be the glory. Have a good night rest. Magkita-kita ulit po tayo next Friday. See you po mga kapatid. To God be the glory. Amen and amen. End ko na po ito. Dadako po tayo sa ating Google Meet for our Thanksgiving and prayer request.